Sa isang makasaysayang anunsyo na nagdulot ng tuwa, pag-asa, at matinding emosyon sa puso ng milyon-milyong Pilipinong senior citizens, isinapubliko ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang planong implementasyon ng Universal Social Pension na magbibigay ng buwanang pensyon sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Ang balitang ito ay hindi lamang isang karaniwang pahayag mula sa gobyerno kundi isang konkretong hakbang tungo sa pagkilala, pagrespeto, at pagbibigay halaga sa mga nakatatanda na buong buhay ay nagsilbi, nagtrabaho, at nagmahal sa bansang Pilipinas. Ayon sa mga datos, may tinatayang higit 5 milyong senior citizens sa Pilipinas, ngunit sa kasalukuyan, hindi lahat ay nakakatanggap ng buwanang pensyon. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, tanging mga tinatawag na indigent seniors lamang ang kwalipikado na tumanggap ng 1,000 kada buwan mula sa Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development, YADE. Ngunit sa bagong panukalang batas na suportado ng Administrasyong Marcos, lahat ng senior citizens, mayaman man o mahirap, may pensyon na mula sa RAES, BSIS o wala, ay makatatanggap ng pantay-pantay na benepisyo sa ilalim ng tinatawag na Universal Pension. Ang panukalang ito ay isinulong sa Kongreso sa pamamagitan ng House Bill No. 1043 na layuning gawing universal ang pagbibigay ng social pension sa mga senior citizens. Ang naturang panukala ay inaprubahan na ng House of Representatives at kasalukuyang nakabinbin sa Senado. Ayon sa pangunahing may akda ng panukala na si Albay 2 ni District Representative Joey Salceda, ang programang ito ay isang hakbang patungo sa mas makatao, makatarungan, at inklusibong lipunan kung saan walang senior citizen ang napapabayaan. Sa unang taon ng pagpapatupad ng batas, ang mga senior citizens na may edad 70 pataas ang unang makatatanggap ng pensyon na 500 kada buwan. Sa ikalawang taon, isasama na ang mga may edad 65 pataas. At sa ikatlong taon, inaasahan na maging ganap ang coverage para sa lahat ng may edad 60 pataas. Ang halaga ng pensyon ay inaasahang tataas taon-taon hanggang sa maabot ang 1,000 buwanang benepisyo para sa bawat senior citizen, kapantay ng kasalukuyang halaga na ibinibigay sa mga indigent. Hindi maikakaila na maraming senior citizens ang patuloy na naghihirap sa kabila ng kanilang katandaan. Marami sa kanila ang wala ng hanap buhay, wala ng kasamang pamilya, at wala ring sapat na ipon upang matustusan ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Ang Universal Pension ay isang mabisang tugon sa mga suliraning ito. Ito ay hindi lamang pinansyal na tulong kundi isang simbolo ng pagkilala ng gobyerno sa kontribusyon ng mga senior citizens sa lipunan. Isa rin itong patunay na ang gobyerno, sa ilalim ng pamumuno ni Ian, ay tunay na may malasakit at pagkalinga sa mga sektor na madalas nakalilimutan sa gitna ng mga modernong usapin. Sa isang panayam, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang ating mga lolo at lola ay karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal, pag-aruga, at suporta mula sa pamahalaan. Sila ang haligi ng ating kasaysayan, at tungkulin nating tiyakin na sa kanilang katandaan ay hindi sila kinakapos kundi pinapaligiran ng dignidad at seguridad. Bukod sa moral na aspeto, may konkretong basihan din ang mga mambabatas sa pagpasa ng panukala. Ayon kay Salceda, may sapat na pondo ang gobyerno upang maisakatuparan ang programang ito. Tinukoy niya na ang mga hindi nagagamit na alokasyon sa iba't ibang programa ay maaaring i-realign upang masuportahan ang universal pension. Bukod dito, ang inaasahang kita mula sa mga buwis at iba pang revenue-generating measures ng pamahalaan ay may kakayahang magtaguyod ng programa sa loob ng mahabang panahon. Ang isyung pinansyal ay hindi dapat maging hadlang sa pagtugon sa pangangailangan ng mga matatanda. Sa katunayan, ang pagpapalakas ng kapakanan ng mga senior citizens ay magreresulta rin sa mas aktibong partisipasyon ng sektor na ito sa mga gawaing panlipunan at sa kabuuan ay makatutulong sa pagpapatatag ng ating lipunan. Habang tinatalakay sa Senado ang nasabing panukala, libu-libong senior citizens mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nagtungo sa Maynila upang manawagan sa mga senador na aprubahan na ang batas. Ayon sa kanila, hindi na sila dapat paghintayin pa ng mas matagal. Marami na ang nasa dapit hapon ng kanilang buhay at nangangailangan ng agarang suporta. Sa kanilang panawagan, ipinaalala nila na ang universal pension ay hindi isang handout kundi isang karapatang nararapat lamang ibigay sa kanila matapos ang mahabang panahong pagsiserbisyo at kontribusyon sa bansa. Ang mga organisasyon tulad ng Coalition of Services for the Elderly, COS, at iba pang pro-senior citizen groups ay nagsagawa rin ng mga konsultasyon, forums, at petitions upang ipakita ang suporta ng publiko sa panukalang batas.
Ang masigasig na kampanya mula sa grassroots level ay nagsisilbing inspirasyon sa mga mambabatas na tapusin na ang diskusyon at ipasa ang batas. Sa kasalukuyan, may ilang probisyon sa panukala na isinasaayos upang matiyak ang maayos na implementasyon. Isa na rito ang mekanismo kung paano maipapamahagi ang pensyon. May mga mungkahing gawing digital o sa pamamagitan ng bank transfer ang proseso upang mas mapabilis at maiwasan ang mga isyu ng katiwalian. Mayroon ding mga mungkahing bigyan ng opsyon ang mga senior citizens na pumili kung nais nilang kunin ang pensyon sa pamamagitan ng mga barangay hall, accredited financial institutions, o personal delivery ng ESLIG personnel. Ang mahalaga ay maging aksesible, mabilis, at maayos ang pagbibigay ng benepisyo upang hindi na kailanganin pang bumiyahe o pumila ng matagal ang ating mga lolo at lola. Maging ang monitoring at feedback mechanism ay pinaplanong palakasin upang matiyak na ang mga kwalipikado lamang ang makatatanggap ng benepisyo at maiiwasan ang duplications, ghost beneficiaries, at iba pang anomalya. Isang aspeto rin ng panukalang batas ang nagsusulong ng mas malawak na programa para sa senior citizens. Ayon sa ilang probisyon, maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang bahagi ng kanilang Internal Revenue Allotment, ELA, upang palakasin ang mga programa gaya ng libreng health check-up, medical subsidy, at community activities para sa mga matatanda. May mga mungkahing palawakin pa ang diskwento at benepisyo ng mga seniors, gaya ng libreng sakay sa pampublikong transportasyon, mas mataas na diskwento sa gamot at ospital, at dagdag na suporta sa mga solo seniors na wala ng kapamilya. Ang Universal Pension ay nagsisilbing pundasyon ng mas pinalawak na Senior Citizens Rights and Welfare Act na layong gawing mas makabuluhan at produktibo ang pagtanda sa Pilipinas. Habang may ilan pa ring kumukwestiyon sa feasibility ng panukala, lumalakas naman ang suporta mula sa publiko. Sa social media, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkatuwa, lalo na ang mga anak at apo ng mga seniors na sa wakas ay magkakaroon na ng karagdagang suporta ang kanilang mga mahal sa buhay. May mga kwento ng lolo't lola na hindi na umaasa sa kani-kanilang pamilya, ngunit ngayon ay may pag-asang magkaroon ng sariling pinansyal na kakayahan. Maging ang mga senior citizens na nakakatanggap na ng pensyon mula sa RAEA o BSIS ay nagsasabing pantay na pagtrato sa kanila ang universal pension at hindi nila ito tatanggihan sapagkat sa katandaan, bawat piso ay mahalaga. Ang balitang ito ay nagbigay din ng inspirasyon sa iba pang bansa sa Southeast Asia na pinag-aralan na rin ngayon ang posibilidad ng pagkakaroon ng ganitong programa. Sa mga bansa tulad ng Thailand, Indonesia, at Vietnam, may mga programa na ring unti-unting ibinubuo upang mapangalagaan ang kanilang aging population. Sa Pilipinas, ang hakbang na ito ay isang makasaysayang pagbabago na maaaring maging modelo para sa mga karatig bansa. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, patuloy ang pagtutok sa mga programang makatao at inclusive, at isa na rito ang Universal Pension na magbibigay ng ginhawa at dignidad sa milyon-milyong matatanda. Hindi maikakaila na ito ay isa sa pinakamahalagang hakbang na magagawa ng gobyerno para sa mga senior citizens. Hindi ito simpleng polisiya kundi isang pahayag na ang mga matatanda ay mahalaga, may halaga, at karapat-dapat sa lahat ng respeto at suporta ng lipunan. Sa pagtanda ng bawat Pilipino, may tiwala na silang may gobyernong handang umalalay, hindi magpabaya. At sa mga darating pang buwan, inaasahan ng marami na tuluyan ng maisabatas ang universal pension, maisama sa national budget, at masimulan na ang implementasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Higit pa sa halaga ng pensyon, ito ay hakbang patungo sa isang makatarungan, may malasakit, at inklusibong lipunan. Ang Pilipinas ay muling nagpapakita ng puso at damdamin para sa mga tunay na bayani ng tahanan, ang ating mga lolo't lola.